Magandang araw mga kapatid. Welcome sa Yes, May Magagawa ang Diyos. Sa bawat pagsubok, may pag-asa. Sa bawat panalangin, may tugon. Sabi nga sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Kaya't huwag kang bibitaw dahil ang Diyos ay kumikilos, gumagawa at hindi kailanman nagpapabaya. Samahan ninyo ako sa araw-araw sa paglalakbay ng pananampalataya dahil yes, may magagawa ang Diyos. Meron tayong paksa ngayon na pag-aaralan. Ang mahalagang hakbang tungo sa espiritual na paglago. Ayon sa Biblia ay kinabibilangan ng mga pananampalataya kay Kristo. Ito po ay pag-aaral ng salita ng Diyos, panalangin, pagsunod at pagbabahagi ng pananampalataya. Ang pananampalataya kay Hesus Kristo. Yun ang number 1. 2 Peter chapter 3 verse 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Unang-una ang hakbang nagpagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya ang pundasyon at tunay na espiritual na buhay. Ang ating pong pundasyon ng ating espiritual na tunay na espiritual ay walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Yan po. At yung pangalawa at yung pangalawang mahalaga kung paano tayo ay lumago sa espiritual, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Napaka-importante po ang salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kung paano yung sinabi na sa Matthew chapter 4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Napakalaga po yung ating paglago ay matatagpuan din po yan natin sa ating pagbabasa, pag-aaral, nilay-nilay ng salita ng Diyos. Importante po ang regular na pagbabasa at pag-nilay-nilay ng Biblia ay nagpapalalim ng kaalaman at pananampalataya. Yung tayo po ay pinalalalim patungkol sa ating maliban sa ating kaalaman, patungkol kung sino ang Panginoon sa ating buhay kapag tayo ay lagi na nag-aaral at nagninilay-nilay ng kanyang salita. So, yan ang pangalawa, yung pag-aaral. Importante po na sa buhay ng isang Kristiyano, para tayo ay lumago, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Pangatlo, panalangin at pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Yung panalangin kasi, pagkikipag-ugnayan sa Diyos yan. Sabi niya, sa episode chapter 3, 17 hanggang 19, sabi niya, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag. Dapat po na sabi niya, naway manahan si Kristo sa iyong puso. Ibig sabihin mga kapatid, sa pamamagitan ng pananahan ng ating Panginoon si Hesus Kristo sa ating mga puso, tayo po ay lumalalim, magiging matatag ang ating pagkakilala. At makikilala natin kung gaano katatag, kung gaano kalalim, at kung gaano tayo minahal ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 3:18, sabi niya, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Magandang tayo po ay manalangin dahil sa pamamagitan ng mga panalangin, tayo ay binibigyan ng kaunawaan, kapahayagan ng Panginoon kung gaano siya kadakila sa ating buhay, sa buhay ng ating sa bansa, buhay, sa isang komunidad, kung gaano siya, kung ano ang epekto
ano ang effect, ano ang advantage ng pagkakilala natin, ng pag-unawa natin sa salita ng Diyos. At talagang napakaganda po na maunawaan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa Diyos. Sa 19, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sabi na puspos po tayo ng kapuspusan ng Panginoon. Sabi niya, matingkalang pag-ibig. Ito yung goodness of God. Grabe. Lalo yung lyrics ng goodness of God na awit, napakaganda po kung paano ang Diyos ay talagang napakabuti sa ating mga nilalang. Sa pamamagitan ng pananalangin, nagkakaroon ng personal na ugnayan sa Diyos at kalakasan sa spiritual. Kapag tayo laging nananalangin, binibigyan niya tayo ng lakas sa mga pagsubok natin, kaya natin labanan dahil nagbibigay siya sa atin ng lakas. Talagang siya lang ang nagbibigay ng lakas. Praise God. Number 4, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi niya sa John 1, chapter 14, verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ito yung patotoo ito yung indicator na sabi niya, kung iniibig daw natin ang aking Panginoon, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pagsunod ay patunay ng tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Yan ang katunayan na talagang masasabi natin na mahal natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kung tinutupad natin ang mga utos ng Diyos. Yan ang indication. Indicator po yan na ang isang tao na nagmamahal sa Diyos kung tinutupad niya ang mga utos ng ating Panginoon. Number 5. 6 lang to at saka mayroon tayong tip. Number 5, pagkikisama sa kapwa mananampalataya. So, importante din yung yung kawang gawa, importante din yung huwag kakaligtaan, yung araw ng pananambahan sa Panginoon. Sabi niya, huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. So, ibig sabihin mga kapatid, importante yung pakikipag-diig, pakikipagtipon sa mga kapatiran. Sabi niya, ang pagsama-sama sa kapwa, Kristiyano ay magbibigay suporta, kaalaman at pag-udyok sa paglago. Napaka-importante po na ang isang gawain, pagtitipon, kung saan pinag-uusapan ang kabutihan at kaluwalhatian ng Panginoon at pinag-uusapan ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang kaligtasan. Napakalaga po na talagang tayo po ay dito ay pinapalakas bilang isang Kristiyano. At dito parang ramdam natin yung support ng mga kapatiran natin, mga brothers and sisters. At dahil dyan, hindi ka lumilipat sa pagdalo sa mga gawain, Bible study, worship service, nagkakaroon ka ng knowledge, ng kaalaman patungkol sa ating Panginoon. At pag-udyok sa paglago, ito po ay gagamitin ng Diyos para tayo ay lumago. Ang last po na paraan para tayo ay lumago at manatili sa Panginoon, ito pang-anim, yung pagbabahagi ng pananampalataya. Importante po na kung ano ang natanggap natin, libre ang kaligtasan, binabahagi din naman natin yan kasi may utos din naman ang Panginoon. Sabi nga doon sa ating binasa, kung talagang mahal natin ang Panginoon bilang indication na talagang nagmamahal tayo sa Diyos, sabi niya, tutok pa rin natin ang mga utos. At ang utos niya dito sa Matthew chapter 28, 19 and 20. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sabi niya, humayo kayo. Ibig sabihin, importante na inuutosan tayo na humayo. At ang sabi niya, ang instruction niya, gawin natin daw ng mga alagad. Anong ibig sabihin ng alagad ng Panginoon? Tagasunod ng Panginoon, tagasunod ni Jesus Christ, to become a followers of Christ. Gagawin natin ang lahat ng bansa. So kaya nga may mga missionary tayo, ang Europe, ang Germany, ang
UK, ang US, may mga missionary sila. Kaya nga naman ang mga Christian dito sa ating bansa, nakilala natin ang Panginoon dahil mga taong ginamit ng Diyos, mga ibang bansa, galing ng US. Kaya makikita natin na tayo produkto ng mga missionary. Kaya naging Kristiyano tayo, yung ating mga naunang mga Kristiyano sa atin. Produkto sila ng mga taong galing sa ibang bansa na sinunod tinupad ang utos ng Panginoon na humayo sila na bagamat napakalayo ng Amerika, napakalayo ng ibang bansa sa atin, lalo ng Korea. Maraming Koreano dito may mga nagmissionary sa ating bansa. Napakalayo ng kanilang mga bansa. Pumunta sila sa Pilipinas para mag-ibanghelyo, ipangaral ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo at wala nang iba. Praise God. Sa 90, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Yan po yung instruction. Sa Matthew chapter 28, verse 20. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. So, importante mga kapatid sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos para tuloy-tuloy ang paglago natin, gagamitin din tayo ng Panginoon pagkatapos na tayo ay makakilala sa Diyos, pagkatapos na tayo ay natuto, naunawaan natin ang salita ng Diyos, naunawaan natin kung paano tayo maligtas, at pag tinanong ka, ligtas ka na ba, sasabihin mo talaga, with confident, ang sagot mo talaga, oo, ligtas ako. Kung sa panahon na ito, mamatay ako, ligtas ako. Praise God. Dahil ang physical na ito, mamamatay ito. Pero ang pangako ng Diyos, sabi niya, pangako na walang hanggang buhay. Which is yung tinutukoy doon sa John chapter 3:16, yung buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy doon, hindi yung physical, yung spiritual na kaluluwa, yung kaluluwa natin at saka yung spirit babalik sa Panginoon. Ito yung ibig sabihin na, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Dito makikita natin na napakabuti ng Panginoon dahil isa itong utos o isa itong komisyon. Kino-komisyon niyo tayo dito, mandato sa atin. Sige, utosan ko kayo, umayo kayo. Tapos gawin yung maalagad ang mga bansa. Gawin yung alagad ang mga bansa. Ibig sabihin maging alagad ng Panginoon. Turuan nyo sila. Gawin na nakilala mo ang Panginoon, ganun din ituturo ko sa tao. Sabi niya, bautismo sila. Magbabaptism ka. Praise God. At hindi mo kailangan ma-ordain para makapag-baptize ka. Hindi kailangan maging pastor para gawin mo ang pagbautismo. Kung ang isang tao handa na, naunawaan niya na ang ebanghelyo ng kaligtasan, anumang oras, pwede mo siyang i-baptize sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. Praise God. Sabi niya, ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay hindi lamang utos, kundi paraan din ang paglago sa pananampalataya. Maliban sa inuutosan tayo ng Panginoon, maliban sa binibigyan niya tayo ng mandato para ipangaral ang salita ng Diyos, mayroon po itong epekto sa atin kapag sinunod natin, tinupad natin ang mga bagay ito. Mangyayari sa atin, tayo naman na tumutugon sa panawagan ng Diyos, na ipangaral ang salita ng Diyos, tayo ay patuloy na lumalalim ang ating spiritual na buhay, lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos, at mas lalong, the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na talagang sa anumang sitwasyon ng buhay, alam mo, hindi ka na yung dati na talagang pag may problema ka, talagang hindi ka mapakali, worried ka. Pero ngayon, praise God, hallelujah, kahit na may mga pagsubok, nakikita natin na kapag hawak, ang lahat kasing bagay, hawak ng Diyos. Sabi nga, pigilan mo man yan, ayaw mo mang mangyari yan, pero pag inalaw na ng Diyos, tulad sa ating bansa ngayon, ang mga bagay na kung saan nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng mga typhoons na ito, nahayag na mayroon palang mga corruption, nahayag pala na maraming mga ghost project na flood control dahil nga sa baha, dahil sa tubig. Kung hindi nga nagkaroon ng malakas ang baha, malakas ang dami ng tubig, hindi ma-check na may budget pala dyan, may mga ginawa palang project dyan, pero wala pala. Ghost, multo, ang flood project. Siguro yung mga multo, walang problema kasi ang project yan multong project. Kaya na-discover
Praise God. Maging sa mga ganong sitwasyon, alam natin na hawak ng Diyos yan. Kaya hindi ako worried sa mga mangyayari sa bansa natin. I know na igualing divine na plan ang Diyos. Sabi nga sa Biblia, sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future." Yan po ang plano ng Diyos. Eh kung wala tayong plano, may plano pala ang Diyos sa buhay natin. Yes, God. Sabi nga sa John 10:10, naparito ang kaaway, naparito ang magnanakaw upang kumuksa ang magnakaw. Ngunit naparito ang ating Panginoon upang tayo ay bigyan ng buhay na masaya, kasaya-saya, at buhay na ganap na pinagpapala ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, naparito ako upang hanapin ang mga nawawala. Kaya napakahalaga sa buhay ng isang tunay na Kristiyano, ang pang-anim na bahaging ito binabahagi ko sa inyo para tayo ay mas lalo pang lumago sa Panginoon. Ibabahagi natin ang ating pananampalataya sa iba. Praise God. Ito po yung tips na dapat gawin natin para tayo ay lumago. Mga practical na tips na mapagkukunan natin ang kahit papano na ibibigay natin sa bawat isa kung paano tayo lumago sa Diyos at magpatuloy sa Panginoon. Kasi sabi nga yung pinag-aralan natin na salvation, yung kaligtasan about salvation, na pagsumikapan natin na yung pag sinasabi nga purification or sanctification, pagsumikapan natin ang mabuti, ang with fear and trembling daw, yung to work out our salvation, yung maging ganap yung kaligtasan natin. Kaya sa pamamagitan ng mga tip nito, nakakapagbigay ito sa inyo ng tulong para tayo ay lumago sa espiritual. Una, magtakda ng oras at araw para sa tahimik na panalangin at pagbabasa ng Biblia. Number 2, huwag yung ipawawalang bahala yung mga Bible study. Kahit small group lang yan, 2, 3 kayo nagba-Bible study, sumali sa Bible study o small group. Yan. Maglingkod sa simbahan o komunidad. Yung pagtulong natin sa community, sa mga beautification, pwede rin mangyari yan. At pwede rin natin gawin yan. Kasi kawang gawa rin naman na yan. Lalo-lalo na yung simbahan, yung church, na kung saan ka dumadalo, pwede kang tumulong, pag-ayos ng mga upuan, paglinis, para yung pagdating ng gawain, malinis yung lugar na kung saan tayo magdadaos ng gawain. Dahil mahalaga rin naman po talaga yun. Okay. Mag-journal ng inyong spiritual na paglalakbay. Ibig sabihin na kapatid, kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos at kung may mga kapahayagan ng salita ng ang Diyos sa buhay mo, kailangan gino-journal yan. Ang ibig sabihin ng journal, ginagawa ng kwento. Gumagawa ka isang book yan, isang notebook. Susulat mo kung anong binasa mong chapter ngayon, anong book ang binasa mo ngayon, ano ang mga pangungusap mo sa'yo ngayon, ano ang mga instruction ng Panginoon sa'yo, at kung ano mga dapat hindi mo gawin. Kasi ang pag-a-analyze sa Biblia, yung paano mo obserbahan yung binabasa mo, paano mo i-apply yung binabasa mo, o paano mo i-interpret yung binabasa mo base sa mga kapahayagan ng Diyos na ibinibigay sa inyo. Kaya napakalaga po na sa buhay natin para tayo ay lumago, yung mga kapahayagan ng Diyos sa buhay natin, na para maalala natin every time na ikaw ay mangangaral sa salita ng Diyos, naka-journal yan. May notebook ka, may sarili kang notebook. Praise God. O kung mayroon kang notepad, tulad ng ngayon, may mga high-tech na ngayon, yung cellphone. Yung cellphone ko, daming mga preaching niya. Kahit saan ako pumunta, depende kung ano ang pangangailangan ng isang church, sa isang lugar, may mahuhugot ako mga magagandang outline kasi nakahanda na yan. Para pagdating ng mga labanan sa spiritual, may mga kapayagan na ang Diyos dyan. Depende sa sitwasyon ng lugar na kung saan naroroon ka. Praise God. Yan lamang ho ngayong gabi. At sa oras na ito, tayo po ay hallelujah, tayo po ay manalangin. Hallelujah. At purihin ang Panginoon. At sa gabing ito, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Sa Panginoon, sa gabing ito, itinataas ko sa trono ng iyong biyaya ang aming mga kababayan, ang aking Facebook family, Panginoon, ang YouTube family, Panginoon, kung saan mayroon tayong channel, Panginoon,
Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, sa pribileyo na ako ay makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng SOCMED, social media, Panginoon. Bagamat, Panginoon, sabi nga ni Apostol Pablo, Panginoon, hallelujah, maraming mga matatalino, maraming mga marurunong, Panginoon, ngunit walang oras para kahit ilang oras man lang magbahagi ng salita ng Diyos. Narito ako, Panginoon. Lord, sabi nga, Panginoon, narito ako. Anuman ang gusto mo at nais mo sa buhay ko, gagawin ko, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Kaya sa gabing ito, tinataas ko, Lord, ang aming bansa. Patuloy na pagpalain mo ang aming lalawigan ng Catanduanes, pagpalain mo mga kaibigan ko, mga manggagawa, Panginoon, lahat, Panginoon, na mga pinagpapala sa araw na ito, Diyos. Pagpalain mo, Lord, ang anniversary namin sa Batangas, Panginoon, ng God is Able Ministry sa pangunguna ni Bishop Melvin Flores. Panginoon, salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang tinataas ko. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah.